Magandang gabi muli mga kapatid, at bago tayo mag-aral ng salita ng Diyos, manalangin muna tayo mga kapatid. Let us pray. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na gumawa ng langit at ng lupa, tumatawag po kami sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin, O Diyos, na samahan mo po kami sa aming gawaing ito, sapagkat walang halaga ang gawaing ito kung hindi ka namin kasama. Napakabuti mo sa amin, O Diyos. Hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan sa buong isang araw. Pinalalakas kami na yung awa, na yung biyaya, na yung pag-ibig. Sinasamahan mo kami palagi, at ikaw at ang iyong presensya ay sapat na para maharap namin ang mga hamon ng buhay na ito. Panginoong Diyos, patawarin mo po kami sa mga kasalanan na nakita mo sa aming buhay, sa masamang salita, masamang pag-iisip, masamang pagnanasa, masamang damdamin, masamang mga gawa at iba pang mga karumihan. Kahabagan mo po kami, hugasan mo po kami ng mahal na dugo ng Panginoong Hesus, at payagan mo po kami makalapit sa iyong banal na presensya upang sa iyo ay manalangin kasama ng aming pamilya. Panginoong Diyos, pagpalain mo nga po ang gawain ito, punuin mo po kami ng banal na espiritu at maunawaan namin at maisabuhay ang iyong mga salita. Ingatan mo po ang gawain ito hanggang matapos. Binabalik namin sa iyo ang lahat ng kapurihan, lahat ng pasalamat. Ito po aming kahilingan sa ngalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesus. Amen. Mga kapatid, tayo ay nasa Proverbs chapter 10. Nasa verse 9 na tayo. Isang verse tayo kasi nga ang Proverbs na to, yung chapter 10 na to, ay compilation ng mga Proverbs na not necessarily connected. Kaya tayo ay paisa-isang verse. Tayo ay nasa verse 9 na. Basahin natin yung verse 9, chapter 10, verse 9 ng Proverbs. Sabi diyan, "He that walketh uprightly walketh surely, but he that perverteth his ways shall be known." Mga kapatid, pinamagatan natin ang ating mensahe ngayon na the consequences of walking uprightly versus walking in perversion. So yung mga resulta ng pamumuhay ng matuwid at kinumpara sa pamumuhay ng baluktot o pervert o in perversion o lihis sa daang matuwid ng Diyos. At hahatiin natin ang verse na to sa dalawa. At ang ating unang punto ay yung consequence ng walking uprightly. Ano ang consequence ng paglakad ng matuwid? Ang sabi diyan sa ating binasa, "He that walketh uprightly walketh surely." Yan ang consequence. Walks surely or securely. Mga kapatid, itinuturo sa atin nitong Proverbs chapter 10 verse 9 yung kahalagahan ng integridad o yung pagiging upright or integridad at ang consequences ng dishonesty o yung hindi pagiging tapat. Sabi muli dyan, "He that walketh uprightly walketh surely." Ito'y nagpapaalala sa atin kung ano ang tunay na ibig sabihin ng mabuhay ng may integridad. Yung phrase na walking uprightly, ito ay yung pamumuhay ng may katapatan or honest. Sumusunod sa mga prinsipyong makadiyos. Ito ay isang buhay kung saan ang mga kilos o mga gawa o mga sinasabi ng tao ay naaayon sa pananampalataya niya. Kung ano yung tinuturo niya, ano yung ipinapayo niya sa iba, ano yung pinaniniwalaan niya na tama, nakikita sa kanyang araw-araw na pamumuhay. Sabihin, yung kanyang prinsipyong pinaniniwalaan
at ang kanyang practical na pamumuhay ay magka-align. No? Yun ang may integrity. Kapag ka ang tao, ang buhay niya, yung ginagawa niya ay hindi naka-align sa tamang prinsipyong itinuturo niya o sabi niya, pinaniniwalaan niya. Pero secretly, gumagawa siya ng labag o lihis doon sa prinsipyong sinasabi niyang pinaniniwalaan niya, walang integridad yun. Ang integridad ay hindi lamang sa malalaking bagay. Ito rin ay patungkol sa pagpili ng tamang gagawin maging sa maliliit na bagay or pang-araw-araw na desisyon. At ito'y ginagawa niya kahit walang nakakakita. Halimbawa, sa oras ng pagsubok sa ating pananampalataya, halimbawa, nahaharap tayo sa mga tukso o kaya mayroon tayong pagkakataon na gumawa ng masama. Magnakaw, mandaya kasi walang nakakakita. Dito masusubok ang tunay na tapat na puso o integridad. Kung halimbawa, ikaw ay may pagkakataon na gumawa ng shortcut sa trabaho, kahit maliit na pandaraya na walang nakakaalam, ang desisyon na gawin mo pa rin yung tama kahit may pagkakataon kang gumawa ng mali at wala namang makakahuli, yung desisyon mo na gawin pa rin ang tama ay patunay ng iyong integridad o yung pagiging upright. At ito ay pagbibigay parangal o paggalang sa Panginoon. Isa pang halimbawa ay sa pagiging tapat sa pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. Maring hindi ito napapansin ng iba, na ikaw ay talagang may panahon sa pananalangin at pag-aaral ng salita ng Diyos. Ngunit kapag ikaw ay patuloy na talagang nagbibigay ng oras, ng panahon para sa Diyos, araw-araw, kahit busy ka, o kahit pa kapag ang paligid mo ay nagpapahirap sa iyo na sumunod sa Kanya, ang pagsunod na ito ay nagpapakita ng iyong dedication o commitment sa Panginoon. Kapag araw-araw na ikaw ay pinipili mong sundin ang Panginoon sa mga desisyong ito, pinapakita mo na ang integridad mo ay nakasalalay hindi sa opinyon o sasabihin ng tao, kung hindi nakasalalay sa sasabihin ng Diyos at sa iyong devotion sa Diyos. Ang mga ganitong maliliit na desisyon ay nagpapakita na ang ating pagkamakadiyos ay hindi lamang sa harap ng ibang tao, kundi ito rin ay sa mga lihim o sikretong sandali na kung saan ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam. Ang pagsunod sa Kanya sa bawat maliliit na pagkakataon ay nagpapakita ng tunay na tapat na puso. Yan ang tunay na nagbibigay ng parangal sa Diyos. Ang Diyos na nakakaalam ng lahat. Kapag ganito ang ating pamumuhay, tayo ay, sabi diyan, ano ang consequence? Walk surely. Kita nyo diyan sa ating talata. Walk surely. Ano yon? Meron kang kumpiyansa. Confident ka. At payapa ang iyong puso. Dahil alam mo na tama ang iyong mga ginagawa sa harap ng Diyos. Kahit walang nakakakita.
no? Wala kang takot. Hindi ka nag-aalala. Yung bang takot at pag-aalala na dulot ng pagtatago, pandaraya, at natatakot kang mabisto sa iyong masamang ginawa na patago, wala ka nun. Hindi ka nag-aalala, confident ka, hindi ka insecure. Kasi alam mo na kahit walang nakakakita, hindi mo ginagawa ang masama. Kaya hindi ka iwas ng iwas, hindi ka nagtatago. Confident ka, yun na ibig sabihin ng walk surely. Yung ganitong kapayapaan, yan yung walking surely. Yan ang ibibigay ng Diyos sa mga tao na ang piniling gawin ay yung gawaing merong integridad. O pinili niyang magkaroon ng integridad. So yan ang consequence. Walk surely. Confident siya. Hindi siya natatakot na baka siya ay mabuking o mabisto sa masama niyang ginagawa. Hindi. Kasi nga namumuhay siya ng malinis sa harap ng Diyos. Dako tayo sa ikalawang bahagi ng verse na to. Tingnan naman natin yung consequence ng walking in perversion. Ano ang bunga o resulta kapag ang tao ang pamumuhay niya ay baluktot or lihis sa tamang landas ng Panginoon? Sabi diyan sa talatang yan, will be known or will be exposed or mabubuking, malalantad, mabutyag. Yan ang consequence. Consequence ng pagiging hindi honest. Ikinukumpara ng talatang ito yung tamang landas at ang landas ng yung tao na perverting his ways. Yung pag-pervert ng sarili mong pamumuhay, sarili mong landas, yung pag-pervert, pagbaluktot, iyan yung pagiging sinungaling or hindi honest. Ito yung pamumuhay sa nakatagong kasalanan. Lantad man, known man, o nakatago na kasalanan. Pag namumuhay ka dyan, ikaw yung taong perverting his ways. Kapag lumilihis tayo sa daan ng Diyos, lumalayo tayo sa Diyos, lumalayo tayo sa Kanyang salita, lumalayo tayo sa Kanyang paraan, kalooban. Kahit sa maliliit na paraan, ito ay hahantong sa kalituhan. Ito ay hahantong sa kawalan ng kapanatagan. At sa bandang huli, hahantong ito sa pagkabisto o pagka-expose. No? Sabi diyan, he that perverteth his ways shall be known. So ano ibig sabihin nito? Pinapaalala nito sa atin ang isang matibay na katotohanan. Ang kasinungalingan, kahit nakatago pa sa ngayon, ay kalaunan malalantad din. Malalantad. Nangyayari ito sa iba't ibang paraan. Kapag ang isang tao may lihim na pandaraya sa halimbawa sa kanyang trabaho, gaya ng pagnanakaw ng pera o ginagamit mo yung resources ng kumpanya para sa sariling kapakinabangan, pwede sa una ay parang ligtas ka, safe ka. Dahil walang nakakakita, ngunit sa kalaunan,
nagkakaroon ng unti-unti, nagkakaroon ng mga ebidensya. Kapag ka nag-imbestiga na at na-discover ang halimbawa discrepancy sa mga records, o kaya ay napapansin ng ibang empleyado yung kakaiba mong aktibidad, dito na nagsisimulang lumabas ang katotohanan at ang lihim na kasalanan ay malalantad. Isa pang halimbawa ay sa mga relasyon. Kung may isang taong hindi tapat sa kanyang asawa, nakipagrelasyon pa sa iba, may asawa na. Yan, maaring sa umpisa ay nagagawa niyang itago ang kanyang ginagawa. Pero ang Diyos ay nakakakita nito. Ang Diyos ay tapat at makatarungan. Darating ang oras na may mga pangyayari o mga signs na magbibisto sa kanyang pagtataksil. Halimbawa, maaring may ibang tao ang makakita na kakaibang kilos nyo. O may mapansin yung asawa mo na kakaiba sa mga kinikilos mo. Ayaw mo nang ipabasa sa kanya yung mga messages mo, tinatago mo yung cellphone mo, ayaw mo nang ipakita sa kanya. Mga palatandaan yun. Kaya pag nagkaroon ng suspecha yung asawa mo, baka mag-imbestiga ng mag-imbestiga hanggang mabuking ka. Kung ikaw ay estudyante, may mga estudyante nagsisinungaling sa kanilang mga magulang. Sabi niya papasok siya sa eskwela, ngunit ang totoo ay nagbulakbol lang kasama ng mga kaibigan. Sa simula, maaring mukhang successful yung kanyang pagsisinungaling. Nakalusot siya at walang nakapansin. Pero dahil sa katotohanan ito na ang laging nalalantad ang kasinungalingan, darating din ang oras na nagiging mahirap itago ang ginagawang mali. Napakahirap itago yan. Kasi yung isang kasinungalingan, para hindi mabuking, kailangan mong gumawa ng isa pang kasinungalingan para pagtakpan yung naunang kasinungalingan. At pagka tinanong ka na naman, pagtatakpan mo yung kasinungalingan na ipinangtakip mo sa naunang kasinungalingan. At pag tinanong ka na naman, kailangan mo pagtakpan yung kasinungalingang ginawa mo para pagtakpan yung kasinungalingang ginawa mo na pinangtakip mo sa kasinungalingang nauna. Ang hirap nun. Kapag tayo ay hindi namumuhay na may integridad, no? Nagiging komplikado, mahirap, stressful, at hindi ka malaya. Walang kapanatagan. So, kung ikaw estudyante nga, no? Pwede kang mabuking. No? Pwede kang mabuking. Pwedeng mangyari na malaman ng kanyang mga magulang, malaman ng mga magulang mo yung totoo kapag, halimbawa, nakatanggap sila ng tawag o sulat galing sa teacher mo na magsasabi sa kanila na madalas kang wala sa klase, absent. Maaring makita ng mga magulang mo yung mabababang grade mo o mga palatandaan, no, sa iyong report card, no, na dahil sa mga subject mo na hindi mo naaatenan, no? Sa pang posibilidad ay may ibang tao o kakilala ang makakita sa iyo nung nagbubulakbul ka pa at sinumbong ka sa nanay mo.
So, may mga ganitong pagkakataon na nagiging malinaw na kahit ang maliit na kasinungalingan ay nalalantad na nabibisto. Ang pagsisinungaling para makaiwas sa mga pananagutan ay maaring magbigay ng pangsamantalang kalayaan, pero sa bandang huli, nagdadala ito ng mas malaking problema. Ang kasinungalingang itinago ay nagiging dahilan ng kawalan ng tiwala. Hindi ka na pagtitiwalaan ng teacher mo. Kung ikaw nagtatrabaho, hindi ka na pagtitiwalaan ng boss mo. Hindi ka na pagtitiwalaan ng kaibigan mo. Hindi ka na pagtitiwalaan ng magulang mo. Hindi mo pwedeng sabihin sa kanila, wala kayong tiwala sa akin. Kasi nga, nagsinungaling ka at nahuli ka. Kaya may dahilan na hindi magtiwala sa iyo. Alam nyo, ito pa isang issue. Sa nakalipas na mga dekada, may mga Roman Catholic priests na napatunayang nagkasala sa molestation ng mga bata, ng molestya ng mga bata. Isang kasalanan na matagal nilang itinago at pinalampas ng ilang mga tao sa kanilang komunidad. Sa simula, maaring nagawa nilang itago ang kanilang kasalanan dahil sa kanilang mataas na posisyon. At dahil may tiwala sa kanila ang kanilang mga parokyano. Nagtiwala sa kanila ang mga magulang na mga bata. Nagtiwala sa kanila ang komunidad. Kasi nga nandun sila sa isang mataas at banal na katungkulan. Kaya naitago nila ang kanilang maling gawain sa mahabang panahon, ilang taon. Ngunit sa kalaunan, yung mga bata na biktima ay lumaki. Naging adult na, pero hindi nawala sa kanilang isipan at puso yung ginawa sa kanilang pang-aabuso. Kaya nung sila ay nagkaroon na ng tapang at lakas na magsalita, lumabas ang katotohanan sa publiko. Kaya minsan, yung mga lihim na ito ay nalalantad ng unti-unti sa pamamagitan ng testimony ng mga dating biktima na sa ngayon ay hindi na natatakot magsabi ng kanilang karanasan. Dahil sa lakas ng kanilang mga pahayag at ebidensya, nabuksan ang maraming kaso at lumabas, nakita nila ng mga tao yung pattern ng pang-aabuso. Sa iba namang pagkakataon, yung mga records at dokumento na dating nakatago o tinatakpan ay nahukay at naibunyag at nagpapakita ng mga pagtatakip sa mga kasalanan ng ilang mga pari. Ang mga nasabing kaso ay nagpapatunay na ang kasinungalingan at pagtatakip sa kasalanan, gaano man ito katagal maitago, ay darating din ang oras na mabubunyag. Kahit gaano pa kamakapangyarihan ang posisyon ng isang tao o gaano man karespetado ang kanyang tungkulin, ang katotohanan ay may paraan para lumitaw. At sa sandaling ito'y mailantad, yung pinsala, yung damage nito ay malalim. Hindi lamang sa mga nagkasala o mga biktima, kundi pati na rin sa buong komunidad na nawawalan ng tiwala sa mga pinuno at sa institusyon na kanilang kinakatawan.
Kaya ang prinsipyong ito ay nagpapaalala sa atin na walang anumang kasinungalingan ang mananatiling nakatago. At darating ang oras ng hustisya sa ilalim ng Diyos. Mga kapatid, nakikita ng Diyos ang lahat at anumang itinatago natin, ihahayag niya sa tamang oras. Para sa mga hindi naniniwala, para sa mga unbelievers na hindi sumusunod sa Diyos, yung pagbubunyag ng kanilang kasalanan ay isang paraan ng hustisya, isang parusa na nagpapakita ng pagiging matuwid ng Diyos. Ngunit para sa atin, kung tayo ay anak ng Diyos, yung pagbubunyag ng ating mga tinatagong kasalanan ay isang disiplina at pagtuturo para itama tayo at para lumago tayo sa kabanalan. Gayunpaman, itong si Satanas ay naghahanap ng pagkakataon para sirain ang ating patotoo. Yung pagkalantad ng ating mga kasalanan, pag ito'y nabunyag, si Satanas tuwang-tuwa. Kasi gagamitin niya ang pagkakataong iyon para sirain ang ating patotoo at ilayo ang mga tao sa Diyos. Kaya sa bawat pagkakataon, mahalaga ang pagpapakumbaba at pagsisisi. Hindi tayo perfect. Kaya napakahalaga na maging tapat. Magpakumbaba tayo, magsisi, humingi ng tawad sa Diyos upang ang Diyos ang siyang magtataguyod sa atin at hindi mabigyan ng puwang si Satanas upang gamitin ang ating kahinaan laban sa pananampalataya ng tao sa Diyos. Kaya mga kapatid, itong talatang ito ay nagbibigay sa atin ng isang mahalagang choice o pagpipilian. Lalakad ba tayo sa landas ng integridad kung saan ang ating mga hakbang ay matatag at ang ating puso ay magaan? O lalakad ba tayo sa kasalanan ng patago para lang sa bandang huli mahuhuli pa rin at malalantad? Itong Proverbs, sa karunungan nito, ito'y naglalatag ng malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng landas ng matuwid at ng landas ng makasalanan. At hinihimok tayo, ini-encourage tayo na piliin natin ang landas ng integridad upang mamuhay tayo sa paraan na katanggap-tanggap sa Diyos kahit walang nakakakitang tao. Ang pangako dito ay simple. Piliin ang katuwiran at ikaw ay lalakad ng may kapanatagan. Piliin mo ang pandaraya o kasinungalingan, magiging komplikado ang iyong buhay at ikaw ay mapapahamak. Kaya bilang pagtatapos ng mensaheng ito, tinatawag tayo ng talatang ito na suriin ang ating sariling puso at mga ginagawa. Mga kapatid, handa ba tayong bitiwan ang pag-compromise, ang dishonesty o kawalan ng integridad? Handa ba natin niyang bitiwan para mamuhay tayo ng lantad o transparent at malinis sa harap ng Diyos? Ito ay paalala na ang bawat desisyon na ginagawa natin, gaano man kaliit, ito ay bumubuo ng isang buhay na nakatayo sa matatag na bato o sa buhangin. Kaya piliin natin ang mamuhay ng may
integrity o upright. Sapagkat yun ang pamumuhay na bumubuo ng matatag na buhay sa harap ng Diyos. Kaya mga kapatid, naway pakinggan natin ang babala at yakapin natin ang integridad bilang paraan ng pamumuhay na ang inaasam natin ay ang kapanatagang dulot ng pagiging matuwid sa harap ng Diyos. Sige mga kapatid, manalangin na tayo. Kung meron kayong mga prayer request, i-type nyo dyan sa ating comment section o sa ating messenger. Ipag-pray nyo kami at ipagpe-pray namin kayo. Sige mga kapatid, God bless.